Alam mo, minsan ko, may mga taong talagang mahirap paniwalaan kasi lahat ng gusto natin sabihin, anumang paliwanag, hindi naman nila tatanggapin kundi kung paano nila sasalungain yung isang malinaw ng pagpapaliwanag, Kong. Basta't ako, hindi ko pinapansin kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. Opo. Lalong-lalo na kung ang kanilang sinasabi ay pag-aglahi doon sa nangyaring INC rally. Opo, yung Dahil National Peace. Opo. kahit hindi natin ulit-ulitin, Jen, malinaw na malinaw kung bakit nangyari yung sama-samang pagkilos na yon. National Rally Nilinaw for natin sa mga nagsalita, yung iba pa, memorize ko pa yung mga nasabi. Peace. Opo, Kami po kanya ay kumakatawan sa napakaraming bilang ng ating mga kababayan na nagnanais na tayo'y maging payapa bilang isang bansa. Opo. Sapagkat napakarami po nating mga problemang kinakaharap ngayon. Ano naman ang masama ron? Sinasatinig po namin. Totoo naman Jen. Opo. Sapagkat hindi lamang tayo nagsipunta ron, sabi nga natin, napakarami nating mga kakilala. Lalo na ako, nakikita ko sila. Wala akong makitang dahilan kung bakit gumawa sila ng negative na komento doon, Jen. Lalong-lalo na sa liwanag na nakasulat sa ating saligang batas, nakarapatan ng kahit sino ang gumawa ng pagkakatipon ng mapayapa and petition their government for redress of grievances. Malinaw yun, Jen. Lahat ng nakikita niya na gusto niyang ihayag sa kanyang pamahalaan. Halimbawa, sinabi naman natin, napakataas po ng presyo ng bilihin, pangunahing bilihin ngayon, lalong-lalo na po yung pagkain. Tama po. Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator Juan Ponce Enrile. Opo. Si Manong JPE, Kong. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam nung panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin yung isang piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot ko. Ngunit ang ating isinatinig ay yung tinig ng mas nakararami, Jen. Nang karamihan ay mahirap. Binanggit ko nga, kaya nga nung ako'y nagsalita, binigyan natin ng konteksto yung sinasabi ng mga nagpaliwanag na nauna. Maliwanag yun, Jen. Anyway, kung yung punto na yan, medyo samantalahin ko lang ko nga. Pasensya na po kayo. Kasi doon sa mga napapanood ko, nakikita ko, sabi nila, nakita nyo na anya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan anya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, narinig ko rin naman, binanggit niyo pang halimbawa yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo lang na dahilan yung usapin o issue ng peace. Napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran din. Ganun ho ba? Bakit po? Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan. Ang mga iba wala ng kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon Opo. Bakit yung pamamaraan ninyo, 400 offices nga yung merong confidential funds, ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Hindi ba maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para ma-dramatize natin na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Kung talagang gusto mong usisain lahat ng inaakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ni confidential funds, tawagin mo lahat. Opo. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang, sino namumuliti ka? Hindi tayo. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para ilahad yung mga yon, sapagkat ako lang ang nakakalam yung nangyayari, sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahad mismo sa aming mga tuntunin. Opo. Ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Kapag hindi nila naintindihan yun dyan, ipauubaya ko na kay, Kay Saito.
Ang mangusap. Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama yun, kasi Kong kahapon, pinaliliwanag din namin sa ating mga kapatid, kami ni Nelson. Sabi niya, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia. Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagkat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama siya sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ko sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako hinahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niyang Ay, opo. na inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Oho. Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Bakit Silang po? namumulitika. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo, oho. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwan-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Narinig Bihira lang kayo matuwa sa amin ko. na bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Ayun na nga po ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang Iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. O sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo sa naramdaman Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, bilanggitin natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. But, were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito po kong rhetorical question Para sa kanya, Wala. Walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema Oho. Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at corruption. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Oho. Hindi ba redress ito, Jen? Pero sabi niya, Grievances. Ito siguro masasagot ni Kong yung direkta ito. Yung sumunod. Yung pinanto niya, sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong At isinod ko. Igagalang ko kung hindi niya narinig hindi niya nakita Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali niyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure Yun. to hinder a separate at independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na maisa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kong May ebidensya sa kung This was evident from the speeches delivered in that rally. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Jen, napakalinaw. Opo. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Yun ang pinanggalingan nun. Oo nga. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin
laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na yan. Sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw ko. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Oho. Kasi parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Hindi ba? Isang bagay na storm napakalit na pinipilit yung palakihin. Di ba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Doon inconsistent na yun. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oho. Di ba, Ano Jen? nga yun? Ito, basahin mo, Jen. Oh. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land, and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Yun po. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay Sangay ng ng- ating pamahalaan ay co-equal branches. Opo. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, walang pag-uungusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Oho. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niyang, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Okay, tatawagin niya yung aming speaker. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para opo. sa akin ganito eh. Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? i-direct sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya na ang Presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun.